Plano maghain ng panibagong diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa China. At dahil lang sa inilagay nilang floating barrier sa Baho de Masinloc na sakop ng ating exclusive economic zone. Mungkahi naman ng isang senador, ipatawag ang Chinese ambassador at pagpaliwanagin. Yan ang unang balita ni Rafi Tinma. Naglagay ng harang na may buya. Ang paglalagay ng China ng lumulutang na pangharang sa Baho de Masinloc nitong Miyerkules, hindi raw unang beses nangyari. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dati nang naglagay ng tila lumulutang na kadena ang China matapos ang ilang buwang standoff sa Baho de Masinloc noong 2012. Naglalagay sila doon ng floating barriers, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga vessels doon. And then for a while, tinanggal naman na nila yun. No? So ngayon na lang uli mga naulit. Ngayon, naputol na ng PCG ang harang na inilatag ng China sa bunganga ng Baho de Masinloc at hinango ang angkla ng boya para hindi na magamit. Kinundi na rin ng gobyerno ang pagharang ng bangka ng China Coast Guard sa isang mangingisdang Pinoy roon. Nakita naman natin, no, muntik ng mabangga yung ating mangingista. So what will happen kung nabangga yan? Eh di nalagay sa alanganin yung buhay ng ating mangingista. Nananawagan tayo sa Chinese government na bigyan ng instruction yung kanilang mga Coast Guard dyan na iwasan yung ganyang pagkakataon. Kahit ang BRP Dato Bangkaw ng BIFAR, sinundan ng CCG habang nagpapatrolya sa Baho de Masinloc na nauwi sa standoff sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Ganito kahigpit ang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal. Napalapit lang kami ng konti rito ay hinabol na kami nitong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang 2 China Coast Guard at isang Chinese militia. Bahagi ng bayan ng Masinloc, Zambales ang Baho de Masinloc at sakop din ang ating exclusive economic zone. Pero sa kabila nito, giit ng China sa Pilipinas matapos nitong tanggalin ang pangharang, huwag itong mangudyok o maghanap ng gulo. Pero ang posisyon ng DFA, maging ng ilang senador, iligal ang paglalagay ng barrier. Balak ng DFA na maghain ng protesta. Any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area. Pero si Senador Bato de la Rosa tila sawa na sa diplomatic protest. Pwede raw bang ipatawag si Chinese Ambassador Huang Zilian at pagpaliwanagin kung bakit ito ginagawa ng China? We'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese Foreign Ministry. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung yung kanyan, ambassador yan, hangin ka ito, lasingin kita. Kanya-kanya discount, di ba? Isa pang mungkahi ni De La Rosa, bigyan ng confidential funds ang DFA. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Ikinakampanya raw ngayon ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. May mga bansa na raw na naghayag ng suporta. If we're on the council, we will have a voice in these issues, global issues. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law and international law. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.